marami na natatakot mga kapatid kasi meron daw darating na lindol. Kaya ano, kung matabunan tayo mga kapatid ko ng hero, ang mahalaga sa atin na lalaki. Ha? Ba't ka matakot? Oh. Diba, sa bahay niyo mga kapatid, lumindol, natabunan ka ng kawali mo, di ba? Hala, ang importante mga kapatid, langit ka. Ba't ka matakot? Ang daming takot ngayon. Yes. Oo. Diba? Ang daming takot. Parang naalala ko tuloy yung year 2000, yung Y2K, mga kapatid. Ang dami kasi maghanda ng mga pagkain. Ang dami nang natakot. Sabi ko, anin yung pagkain nyo? Ha? Anin yung pagkain nyo? Mauubusan mo yan. May mga nagtatago sa iyo, bakit makaka-estako ba kayo kung darating na ang Panginoon? Yes. Amen. Mga utak, ano talaga, mga kapatid. Utak tao. Ano talaga? Ha? Amen. So, lahat ng yan, mga kapatid, ang importante lang daw ito. Basahin natin, ha? Ano muna tayo? Hebreo chapter 12. 1 and 2. Yan, o, tingnan nyo, ha? Kaya't yamang nakugkog tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At ating takbuhin may pagtitiis. Tiisin lang, tiis. Ang takbuhin nilalagay sa harapan natin. O, ito raw, gumagaang ang takbuhin dito sa verse 2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. O, looking unto Jesus, the author and the finishers of your faith. Ha? Na siya dahil sa kagalakan inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na walang mahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luka ng Diyos. Ito naman yun. Ito naman yung kagalakan. Basta't nakatingin lang daw tayo sa Panginoon. Yes. Amen. Looking unto Jesus. Ang ibig sabihin ulit, ang nakatingin, hindi nakatingin ka mga kapatid sa langit. Hindi ka lang tingin, wala ka. Hindi ka lang tingin sa kapatid. Hindi yun. Ang ibig sabihin na nakatingin mga kapatid sa Panginoon, ang buhay mo nasa Panginoon na nakasalig mga kapatid. Wala kang ibang iniisip, wala kang ibang paglilingkuran, wala kang priority sa buhay mo. Kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya nga looking unto Jesus, yun yung importante mga kapatid. Si Apostol Pablo naman tanungin natin. Kapatid na Paul, sa 2 Timothy, chapter 3, ito naman, ang sabi ng ating kapatid na si Apostol Pablo. Verse 10, ngunit, sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahilod, pag-ibig, pagtitiis, mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang mga bagay ang nangyayari sa akin sa Antikia, sa Iconio, sa Listra, anumang mga pag-usig ang tinis ko, at sa lahat ay inililigtas ako ng Panginoon. Amen. Amen. Mga kapatid, napakaganda. Mas lalo na maganda, mga kapatid ko yung verse 12. Oo, at lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga pamataan ng pag-uusig. Diba? Pag nagpapakabanal ka, maraming pag-uusig. Bakit? Sige. Kasi pagka hindi ka nagpapakabanal, wala namang uusig sa'yo eh. Kasi the same faith, they flux together. Pareho lang kayo. Walang uusig sa'yo. Pero pagka kinakalaban mo na yung katwirang mali, mga kapatid, sigurado, bundulin ka. Sigurado, mga kapatid ko, sapakin ka. Bakit? Inaano mo lang, mga kapatid eh. Pero kung ayunan mo, wala. So yun, magbabata ka talaga. Pero ang kagandahan lang doon, inililigtas ako ng Panginoon. Yan yung importante mga kapatid, sa lahat daw ng trial, sa lahat ng mga pag-usig, merong Panginoon natin ang nagliligtas sa atin. Yun yung kagandahan. Kapag tayo po mga kapatid ko, hallelujah, ay lumalago sa ating pananampalataya, lumalago sa paglilingkod sa Panginoon mga kapatid, natututo tayo magtiis sa mga tiisin sa ating mga buhay. Amen. Ang dami kasi tiisin talaga eh. Ayan. Tabi-tabi yan, pagharap mo, tagilid mo, tagilid dito, sa likod, mga kapatid, daming tiisin. Nakakausap mo, minsan, mahal mo pa sa buhay. Amen. Ang dami mga kapatid.
Hallelujah. Everybody say amen. Kaya nga mga kapatid, ang Panginoon demanding, gawin lang daw natin mga kapatid ko, wala na magiging problema sa atin. Sumunod lang daw tayo sa Panginoon, mamuhay lang daw tayo sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Kasi hindi ka naman magsisisi kung nagdidiman man ang Panginoon sa'yo. Hindi ka naman magsisi, bakit lalago ka eh? Amen. Bakit dinidiman ang Panginoon sa'yo mga kapatid na lumago ka? Kasi alam ng Panginoon niya, susumugin ka eh. Yes. Siya ang nakakalam natin. Amen. Siya nakakalam. Ngayon magkaibigan kayo, nagmamahalan kayo, bukas mag-aaway kayo, siya nakakaalam. Hindi mo alam yun. Ngayon kung wala kang pagtitiis. Diba? Alam mo ba mga kapatid, awayan ka ng asawa mo bukas? O, hindi mo alam yun. Amen. Amen. O, hindi mo alam yun mga kapatid. Hindi mo alam na may dumarating na pagsumok sa buhay mo. Yes. Hindi mo alam yun. Ang Diyos ang nakakaalam. Kaya nga, dinindiman talaga niya, lumago kayo, Amen. magtiis kayo, Amen. ipamuhay yung ating mga Amen. salita. Kung ipapamuhay niyo, sabi, kababasa lang natin, di ba? Siya naman, mga kapatid ko, ang nagtatanggol sa atin. Yes, Nagwawagi tayo, mga kapatid ko, sa lahat ng bagay na pwede mangyari sa ating mga buhay. Kaya nais ng Amen. Panginoon, lumago talaga, mga kapatid. Necessary talaga, kailangan talaga mga kapatid ko para mag-mature, hallelujah, ang buhay po natin mga kapatid. Amen? Amen. Ipahintulot lang daw natin mga kapatid ko na ma-develop yung character natin mga kapatid ko regarding sa mga spiritual na bagay para ang buhay po natin lagi pong handa mga kapatid ko Yes. sa anumang mga trials. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Romans chapter 5 verse 4. Tanungin naman natin ang Apostol Pablo. At ang katyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi umiiyak. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinibigay sa atin. Ayan. Lipat naman po tayo kay Santiago. Kapatid na James, hallelujah, ano rin po ang sinasabi niya. James chapter 1. Hallelujah. Verse 4. Ito. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Kaya isipin niyo mga kapatid, kaya mainam na talaga mag-tiis. Huwag lang magmamadali, tiis lang. Tiis lang talaga. Sabi na pagtitiis mga kapatid, patuloy. Pagpupursige, pamumuhay sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Ulitin ko, huwag nating hayaan, mga kapatid, na ang kalooban ng Panginoon, mapalitan natin, mga kapatid, ng ating sariling kalooban na pagpapasya. Pagkagawa, mga kapatid. Yun yung isang malaking pagkakamali po natin, mga kapatid. Everybody say amen. Para daw tayo makapagtiis sa mga trials sa ating mga buhay, mga kapatid. Yun yung siyang makakatulong sa atin. Ipamuhay natin, ano mga tiisin sa buhay para magtatagumpay tayo. Hallelujah, sa larangan po, mga kapatid ko, ng ating pananampalataya. 2 Thessalonians. Hallelujah. Second Thessalonians chapter 1 and verse 4. Ano pa't kami sa aming sarili ay nagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis. Hallelujah. Ayan, mga kapatid. Natutuwa raw, mga kapatid ko, ang mga apostol. Dahil sa church ng Thessalonica, ay patuloy sila, mga kapatid ko, na nagtiis sa lahat ng mga diisin sa kanilang mga buhay. Hallelujah. So, isa kasi ito, mga kapatid, pagka isang tao hindi talaga matiis, lalo sa paglilingkod sa Panginoon, sabi ko nga, ang eternal life, mga kapatid, hindi basta-basta marating ito. Hindi basta-basta maangkin ito, mga kapatid ko. Ang buhay natin sa mundo ito ay hindi natin samahan talaga ng tiisin kasi ang daming pagsubok, ang daming temptations niyan. Ang daming troubles ang dumarating, kaya nga maraming mga Kristiyano ngayon, sa totoo lang, mga kapatid. Sa totoo lang, hindi lang ito sa atin, napakaraming mga mananampalataya ngayon, mga kapatid ko, hallelujah, na nagpasimula sa Espiritu ngayon,
ay tinapos na sa laman. Humihinto na, hindi kaya ang problema. Hallelujah. O, meron nga tayong isang kapatiran, mga kapatid sa Bulacan. Okay lang yung problema, hinto na. Kasi ang gusto niya, walang problema. Pagka ang tao walang problema, abno. Abno na yun. O, kaya nga, humihinto. Hinto, ayaw ko na, mga church pastor. Basta hintayin nyo lang ako. Hallelujah. Kailan kaya kita hintayin? At hindi rin kita mahintay. Mauna na ako sa iyo. Diba? Amen ba mga kapatid? Hallelujah. Dami naghintuan mga kapatid. Bakit sila naghintuan mga kapatid ko sa paglilingkod sa Diyos? Parang nakahagod na. O sumuko na mga kapatid sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Ang dami mga kapatid, ilan sa mga pamilya mga kapatid ko, ang talagang hinto na sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil nga mga kapatid, hindi lumalago. Marami mga kapatid. Hindi lang naman dito, maging sa Kamarin, maging dito. Particular lang yun sa buong DCF mga kapatid. Hallelujah. Ang dami humihinto mga kapatid. Ang daming nangihina sa pananampalataya. Ang dami ng ayaw na sumamba sa Panginoon mga kapatid dahil sa mga problema. Ha? Mas lalong dinadagdag yung problema. Pero hindi mo paglilingkod sa Panginoon, malaking problema yun. Amen. Bakit malaking problema? Pag hindi ka nakapaglingkod sa Panginoon. Bakit napakalaking problema? Kasi mahiya kang tumawag sa Diyos. Ako mahiya ako pag hindi ko napapansin ang Diyos. Mahiya ako. Hindi ako nakikipag-usap sa Diyos. Tama? Lord, pagpalain mo nga ako. Bakit kapagpalain ng Lord? Yes. Hindi ka gumagawa. Mahiya, maano ka eh. Parang konsensya ka. Ayan. Hallelujah. Amen? Amen. Yun yung isang problema mga kapatid. Kaya nga, ang dami tumitigil. Kaya nga, dahil sa tumitigil lang, bumabalik-talag sila sa dati nilang pagkatao. Bakit? Yes. Eh kasi, nahiya naman sila. Yes. Amen. Yun nakakaya mga kapatid. Biri mo, pupunta ka lang sa Panginoon. Pag may problema ka, pagka wala mga kapatid, pawardi-wardi ka. Yes. Hello? May totoo mga kapatid. Pero sa totoo lang, pagka buhay mo, hallelujah, nagtitiis ka sa lahat ng pagsubok sa buhay mo, mga kapatid, sabi nga, ay pagtatanggol ka ng Panginoon, ililigtas ka ng Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon. Bakit? Eh kasi hindi ka nahiyang tumawag sa Kanya. Yes. Call unto me, I will answer you. Yun yung salita. Amen. Amen. Pag tumawag ka, sasagot siya, mga kapatid. Hallelujah. May sagot siya, depende rin sa sagot niya. Oo, hindi, maghintay ka. Yes. Ganun lang. Ha? Pagka pinaghintay ka, o yan, ibig sabihin, hindi ka mamatiis. Yes. Tutulungan ka mga kapatid, ganun lang ang buhay ng isang Kristiyano. Pag alam mo kasi mga kapatid ko, hallelujah, ang dapat mong gawin, alam mo kung ano ang nararapat na gawin mga kapatid ko para ang buhay mo, hallelujah, ay umalagwa sa mga spiritual na bagay. Simple lang. Sumunod ka lang talaga sa kalooban ng Panginoon. Yan yung importante. Amen? At ang pag-asa natin, mga kapatid ko, ang paglago natin, ang pagtatagumpay natin sa lahat ng mga trial sa ating mga buhay, mga kapatid, hallelujah, ay naniniwala kung matatanggap natin ito lahat, kung dadagdagan natin ang ating pananampalataya, ang ating Christ-like character, ang kagalingan natin ng Pagtiis. Amen. at magaling ka, gumaling ka na o magaling ka sa Panginoon, wala ka namang, ikaw naman yung magaling manghina, ikaw yung hindi matiising, wala rin yun mga kapatid. Kaya nga, puro dagdag yun eh, puro dagdag. Dinadagdag ng dinadagdag palagi, nagpasimula sa pananampalataya, hallelujah, dinadagdagan pa ng 7 biyaya ng Panginoon sa buhay natin. At isa na nga rito, yung spirit of perseverance or pagtitiis sa lahat ng mga tiisin sa buhay natin. Amen? Amen. Hallelujah. Kasi mayroong salita ng Diyos na siya nagpo-provide mga kapatid para matuto tayo umasa. Yun nga yung sinabi ng Romans chapter 15 and verse 4 mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat ang anumang mga bagay na sinulat ng unay na masulat dahil sa ikatututo natin. Ayan, ang salita ng Diyos ang siyang nagtuturo para matuto tayo. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan
ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Sinong umaliw? Ang